Sa tima, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbang katoliko o sara ang hinungdan ug usaray rason. Tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Dahil hindi po natin iniiwan ang isa't isa, pinag-iisa tayo ng pagmamahal. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Saan mang dako tayo ngayon sa mundo. Inaanyayahan namin kayong makinig, manood sa aming gagawing presentation. At ngayon, narito po ang Group 3, atin pong tunghayan. Pasko reminds always to love one another, share the blessings, forgive and forget those people don't do good for us. Also, Pasko stands for P, pasasalamat, gratitude sa lahat ng biyaya ng ating natatanggap at matatanggap pa sa ating buhay. A, ampo, prayer to God to help them rise above this adversity. Is, smile, be optimistic despite their situation. May kasabihan na tayo na kahit gaano kahirap yung na-encounter ng mga Pilipino, naka-smile pa rin. K, ugi, be persevere to solve the problems. And lastly, O, occasion. Napaka-espesyal na occasion ngayon na ang ating isiniselebrate dahil ang kapanganakan ng ating manluluwas ang pagkaanak na Jesus. In our occasion today, that we celebrate, the center of this is like our Savior, born in the manger. Our King is humble enough to accept. Be humble to each other like our Savior. And now, I introduce the members of the Group 3. Sister Maya ay hanga ako sa kanyang pagsusumikap na mabuo ang kanyang pamilya sa ating pananampalataya kay Kristo. Sister Gina, isang devoted sa pananampalataya at mapagmahal sa kanyang pamilya. Savina, known for her deep devotion to our Catholic faith and avid supporters of PPP program. Maria, Sister Maria ay isang mabait na kaibigan, mapagmahal na ina. Sister Lynn isang magandang lola at fashionista, mapagmahal sa pamilya, lalong-lalo na sa mga apo. Sister Juracel, isang magandang babae at ina sa bibong anak. Siya rin ay mapagmahal na anak sa kanyang mga magulang. Sister Myrna, isa po siyang mahusay sa pananampalataya at matyatsyagang nagpapasa ng mga daily saints. Sister Christy, isang mapagmahal na ina sa kanyang anak at asawa. Beautiful girl. Ng Pasko ay tunay na pag-ibig. Ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat na makasalanan, at ito ay ipinakita niya sa kanyang walang hanggang katulad na regalo sa ating lahat, ang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 3 verse 16, ito ang nakasulat, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nauna nating ipinagdiwang ang panahon ng Abyento. Ito ay ang paghihintay na may pag-asa at saya. At tayong ang lahat ay naghihintay ng kanyang pagbabalik.
the second coming of Christ. Sa bawat paggalaw at pagkilos ng ating katawan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakumbaba. Siya ay nagpakatao para sa ating kaligtasan. Kaya sana ipagdiwang natin ang Pasko araw-araw upang manatili ang katahimikan, kapayapaan, pagkaunawaan, pagtulungan, pagpatawaran at pagmamahalan. Maraming salamat po. Ang pasimula ay naroon ang salita ng Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita at ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatawan. Nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman at hindi ito kailanman nagapit ng kadiliman. Amen. Sa panalangin ng Angelos ay binabanggit natin dito ang salitang at ang verbo o salita ay nagkatawang tao at namuhay sa gitna natin. Nilikha tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig. Nagkasala ang tao, ang Diyos ay nagpatawad nang dahil sa pag-ibig. Ilililigtas at ililigtas tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig. Sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig, tayong mga tao ay may grasya na makagawa at makatanggap ng mga imposibleng bagay o pangyayari dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya tinanggal sa akin ang freedom o free will na pumili dahil ang nais ng Diyos ay malaya tayong tutugon sa kanyang regalo, ang buhay na walang hanggan sa langit. Pasko, Ano ba ang Pasko para sa iyo? Naibahagi mo ba sa kapwa-tao? At alam mo na ba ang ipahiwatig nito sa buhay mo? Pasko ay isang regalong himala na bigay ng ating tagapaglikha upang tayo'y bigyan ng pag-asa sa bagong simula ng bawat isa. Pasko, Christmas is Jesus. Oh, Pasko, it's God's great love for us. Pasko, Jesus is born. Oh, Pasko, it's a celebration because Jesus is the reason of this season. Oh, Pasko, oh, Pasko. Sa mundo, Pasko ay regalong makapangyarihan. Tuwang naidulot ay di mapapantayan ng makamundo. Kasi
Pasko, Christmas is Jesus. Pasko, it's God's big love for us. Pasko, Jesus is born. Pasko, it's a celebration because Jesus is the reason for the season. Pasko, Pasko. Pasko na, kaya halika na, hawak kamay tayo, isulong ang tunay na diwa ng Pasko at ating ibabalita na si Jesucristo ang the best regalo na meron tayong Pasko. Jesus is love. Pasko, Jesus is the giver. Jesus is love. Kaya't magmahalan at magbigayan tayo sa araw-araw, sa araw-araw. Yung Kaya ngayong Pasko, sana ito ang simula ng panibagong pananaw, pag-uunawa at pagsasampuhay sa tunay ng diwa ng Pasko. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maraming salamat PPK family. Mabuhay ang ating Panginoon Hesus Kristo.